Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa etikal na dimensyon ng pamimilosopiya na uugatin natin sa mismong salitang philosophos, kung saan nagmula yung ating salitang pilosopo at ginagamit nating pagturing o pagtawag sa mga namimilosopo o namimilosopiya. Kapag binabanggit ang pilosopiya sa popular na kamalayan, sumasagi marahil sa isip natin ang isang uri ng gawain o galaw ng isip na may pagka-abstrakto at kadalasan hindi praktikal, walang pakinabang. May kasabihan nga sa Ingles na philosophy bakes no bread. Nga, walang pakinabang, walang praktikal na may dudulot para sa atin. At maaari sigurong ituring ang Le Penseur ni Auguste Rodin na isang estatwa ng kanyang nilikha na kung tawagin ay The Thinker sa Ingles at o palaisip bilang isang matapat na paglalarawan kung ano ba ang pilosopo sa popular na imahinasyon. Gayon din, sa popular na kulturang Pinoy, may negatibo o derogatoryong konotasyon ang pilosopo. Kapag sumasabat ka ng pabalang, kapag nagmamarunong o kaya pag pinapakita mo na mas magaling ka sa kausap mo, isa kang pilosopo. Maaring nakuha natin ang ganitong ideya o karikatura ng pilosopo sa katauhan ni Pilosopo Tasio sa Noli Me Tangere ni Rizal. Kahit na kung tutuusin, si Pilosopo Tasio naman sa Noli ay isang taong tunay na mapanuri at kritikal sa mga kaugaliang mapamahiin sa lipunan at kailangan ng baguhin, nanatili na lang sa marami sa atin ang kanyang pagiging kakatwa, kakaiba, o weird, kumbaga. Madalas, sa pag-uugat ng salita o etimolohiya, isinasali ng pilosopo na mula sa wikang Griego bilang mangingibig ng karunungan. Makikita natin dyan sa PowerPoint na ito yung salitang philosophos na pinagdugtong na salitang philos at sophos. Ang philos ay mangingibig, kaibigan o katoto. At ang pagturing sa kondisyon ng pagkakaibigan ay philia, na hinango naman sa philos. Ang sophos naman ay, syempre pa, yung pantas o paham o yung taong maalam at marunong. At gayon din, yung kondisyon o yung sitwasyon ng pagkakaroon ng karunungan ay tinatawag na Sophia. Kaya pag pinagsama mo yung dalawang salitang yon, philos at sophos, ang kadalasang itinutumbas na kahulugan ay mangingibig ng karunungan. Kadalasan din, itinuturing na si Pythagoras, na mas kilala marahil ng marami sa atin sa larangan ng matematika dahil sa pamosong Pythagorean theorem, ang unang nagdugtong ng dalawang salitang ito para tukuyin di umano ang higit na matapat na kaugnayan ng tao sa kaalaman o karunungan. Kung tutuusin sa mismo mga teksto at na ating mababasa, sina Herodotus at Thucydides ang talagang parang makikita nating unang nagsulat ng mismong katagang philosophos. Pero gaya nga ng nabanggit ko, ayon sa mga kwento-kwento, si Pythagoras yung itinuturing na nag-imbento o unang gumamit ng katagang philosophos. Walang tao, ayon kay Pythagoras, na may karapatang tawagin ang sarili bilang sophos, bilang paham o pantas, o nagtataglay o nagmamay-ari ng Sophia o karunungan sa kanyang kaganapan. Ang tanging masasabi din naman sa sarili ay isa siyang mangingibig o kaibigan ng kaalaman o karunungan. Isang kabalintunaan na ang ngayon palasak na mayabang at palalong pilosopo ay tila ba nagsimula bilang isang pagkilala at pagbansag na nag-uugat, nagmumula sa kababaang loob. Sa bahaging ito, magandang balikan natin si Pari Roque Ferriols na nabuhay noong 1924 hanggang 2021. Namatay siya itong 2 taon lamang ang nakalilipas. Siya ay isang paring Heswita na kinikilala bilang isa sa mga Pilipinong pilosopo na nanguna at malaki ang naging ambag sa pagtataguyod at paggigiit ng paggamit ng wikang Pilipino
sa disiplina ng filosofiya, sa gawa ng pamimilosopiya. Siguro nakapansin ninyo na pamimilosopiya yung ginagamit kong salita sa halip na pamimilosopo. Ito ay para malay na lumayo sa negatibong konotasyon ng pilosopo at pamimilosopo na mayroon sa ating kultura. So kung sasabihin nating pamimilosopiya, parang medyo hindi siya ganun maiuugnay dun sa negatibo o derogatoryong konotasyon ng pilosopo at pamimilosopo. Tanyag si Pari Ferriol sa kanyang paggamit ng salitang meron at pagmemeron. Yung meron naman talagang ganung salita sa ating wika. Pero yung medyo neologismo o pag-iimbento ng bagong salita na maiuugnay kay Pari Ferriol ay yung pagmemeron. Yung pagmemeron ay isang malinaw na marka o tanda na autentikong pamimilosopiya sa wikang Pilipino, partikular sa Tagalog, na nagpapatungkol sa pag-iral na may patungkol sa metaphisika at ontolohiya. Ngayon, nais kong basahin ang isang sinipi mula sa aklat na sinulat ni Pari Roque Ferriols. Ito ay, ang pamagat ng aklat ay Mga Sinaunang Griego. Ang sandali ng totoo ay sandali ng pagka-nag-iisa. Nag-iisa akong naghahanap, natatakot, nananabik, nakikipagtagpo sa talagang itong ito. Ngunit meron akong mga matalik na kasama sa buong pakikipagsapalaran sa totoo. Kami katotoo. Katoto. At ang buong daigdig na aming kinagagalawan ay katotohanan. Bawat isa ay totoong nag-iisa, ngunit totoo rin na lahat-lahat ay magkatoto. Ang bawat isa ay may sariling urong-sulong, tamad-sipag, takot, lakas loob sa pakikipagsapalaran ito. Ngunit, sama-sama pa rin ang lahat sa paghahagilap at pagtuklas, sa pag-ikot sa dilim at pagsabog ng liwanag. Pansinin kung paanong iniugnay ni Pari Ferriols, ang salitang katoto na isang matandang salitang Tagalog para sa kaibigan sa katotoo. Bukod sa pagkapakita, at sabihin na nating pagpapatotoo na bagamat ang mismong pamimilosopiya bilang galaw ng pag-iisip ay isang pansariling danas at kung gayon ay ginagawa ng nag-iisa. Sabay din na ito ay nakaugat sa pamimilosopiya ng ibang tao, ng mga nauna, kasabayan, na susunod pa sa atin sa pagtatanong, pagsusuri at pananaliksik. Higit sa lahat, nakaugat ang lahat ng ito sa realidad, sa katalagahan, sa katotohanan. Hindi ba't kahit sa labas ng konteksto ng filosofiya at pamimilosopiya, ang tunay at totoong pagkakaibigan ay nakaugat naman talaga sa katotohanan? Mayroon bang tunay at totoong pagkakaibigan na nakatuntong at nakabatay sa kasinungalingan? Kung mayroon man, maaaring sabihing mabuhay at mapanganib ang pag-iral at pananatili nito. Kaya nga may matandang kasabihan din tayo na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Katoto sa katotohanan, katoto ng katotohanan. Ang filosofos, kung gayon, ay katoto sa katotohanan. Hindi tahasang binigkas ni Pari Ferriols, ngunit mababanaag naman ito sa binasa nating CP kanina. At gustong-gusto ko ang katagang ito dahil hindi lang siya may pagkamalikhain. Matulain din. Lalo na kung papansinin ang aliterasyon o pag-uulit ng mga katinig. Ngunit hindi lamang siya katoto sa katotohanan. Higit sa lahat, ang filosofos ay katoto ng katotohanan. Dito tayo tatahak sa sinasabi kong malikhain at matulaing pag-aangkop o adaptasyon ng filosofos sa ating sariling wika at kultura. Wala namang kaso sa pagkasalin ng philos sa katoto dahil akma naman talaga siya. Ang katoto ay kaibigan
At ang pagkakaibigan ay nagaganap sa puntong nagiging reciprocal o mutual ang pangingibig. Ngunit maaaring itanong kung bakit katotohanan sa halip na karunungan ang itatapat natin sa Sofia na siyang nilalayo ng pangingibig ng filosofiya. Palasak ang kasabihang madalas ay kinakawing kay Francis Bacon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa Ingles, knowledge is power. Bukod dito, pamilyar din tayo sa katawagan na karunungang itim upang tukuyin ang pangungulam, pambabarang, at iba pang mga anyo ng pananakit at pamiminsala gamit ang mahika. Nangangahulugan lamang ang mga ito ng kamalayan na ang kaalaman at karunungan ay maaaring gamitin sa ikagagaling at ikabubuti ng kapwa at lipunan, ngunit sa kabilang banda, maaari ring gamitin laban dito. Pero ano ang silbi ng kaalaman at karunungan kung ito pala ay nakatungtong sa kasinungalingan? Hindi ba ang tunay na nilalayo ng karunungan ay katotohanan? At kung mayroon mang kaakibat na kapangyarihan, hindi ba't nakaugat pa rin ito sa huli, sa katalagahan, sa realidad, sa katotohanan? Sa harap ng mga kaganapan kamakailan lamang sa ating pambansang kasaysayan at kahit sa pandaigdigan, halimbawa, ang paglaganap ng fake news, disinformasyon, misinformasyon at pambabaluktot ng kasaysayan, batid natin kung paano ginagamit ang kaalaman at karunungan sa interes ng kasinungalingan at pagkakamal ng kapangyarihan ng iilan. Dito, tumitingkad ang paanyaya at hamon ng pamimilosopiya sa ating wika, kultura at konteksto upang maging mga katoto ng katotohanan tayo. Hanggang tinutugunan natin ang paanyaya at hamong ito, matatanaw at mauunawaan natin ang etikal at sosyopolitikal na dimensyon ng pamimilosopiya. Bilang paglalagom, ang pagsusulong na ito ng pag-aangkop ng kahulugan ng filosofos mula sa wikang Griego tungo sa katoto ng katotohanan, sa tulong at inspirasyon ng yumaong pari Roque Ferrios, ay maituturing bilang isang patotoo at pagbibigay diin sa etikal at sosyopolitikal na dimensyon ng pamimilosopiya. Ang pamimilosopiya ay hindi maikukulong sa isang individual, abstrakto at solitaryong gawain ng isang ermitanyong nakahiwalay sa lipunan upang pagtuunan lamang ang pagsusuri at pag-iisip ang kanyang sarili. Kahit pasabihing personal at bukod tangi ang danas ng pakikipagtagpo sa kaalaman, karunungan at katotohanan, hindi may tatatwa na may pamayanan tayong sabay na pinagmumulan at pinagbabahaginan ng kaalaman at karunungan na sa kaibuturan ay dapat nakaugat sa katotohanan. Muli, narito marahil ang hamon at panawagan sa atin ng gawain ng pamimilosopiya. Magpakatotoo. Magpatotoo. Sikaping maging katoto ng bawat isa ng ating lipunan at pamayanan sa katotohanan. At sa huli, maging katoto ng katotohanan.